Yan, so bali good morning mga ka-Art of Your Vlog. So meron naman tayo ditong property na pinabibidyuhan po para maipakita sa mga buyer na makakagusto ng property na ito. Ito po ay may sukat na 2.8 hectares dito po, Lopez, Quezon. So for today's video na naman po mga ka-Art of Field. Ito na po, samahan niyo ako sa pag-ikot at pagpasok dito sa property. So yung pong pagpasok dito sa loob ng property, pagkagaling po natin ng provincial highway road papunta ng Roman, pagtawid po ng Quezon. So dito naman po ay madadaanan din tayo ng barangay road, palabas naman po ng karsada naman po, pupunta naman po ng Calawag, Quezon. Yung pong binubutas ngayon dyan sa Makaludkod, barangay Makaludkod, Calawag, Quezon. Dito po ang tumbok ng karsada po na ginagawa na yun. So dito po ay may plano rin po ng karsada na pagpasok dito sa property. Saka hindi po tayo mainip dahil may source of electricity, may source of signal malapit sa school ng elementary. Lalakad lang po tayo na nasa 3 minutes papasok po dito sa property. Sa ngayon po yun na. So yung mga hindi pa dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video po nating ina-upload na property. So dito po sa property to, kagandahan po nito, meron po siyang source ng tubig. So may bukal po siya. Yan po yung mga pinakang sapa niya. So may running water. Ito po ay mahina lang po ang ngayon kasi ito po ay bukal nga lang po. Nanggagaling lang po siya sa bundok. Yan po yung pinakang bukal niya. Then may maganda sapa pong kadugtong ito sa pinakang loob po ng ating property. Yan po. So ito po ay kagandahan pa ng nyug. So hindi pa kataasan ang nyug. So dito po pagdating natin dito sa property to, medyo upland ng konti, pero pagdating po sa taas pantay na po yan, flat land na po yan. Tapos meron tayong part dito ng Carabao grass. Sa part na to, napakaganda pong portion nito para pagtayuan ng mga bahay. So yung mga investment na nangangarap po ng property, ito na po yung may offer ko sa inyo na pang investment, kasi ito po ay napaka productive at napakarami pong nilalamang puno ng niyog. So ito po ay nasa 600 kapuno na niyog na kaba. Gandahan pa lang mamunga. So yung mga gusto mag-inquire nito, makikita po sa ating screen ang WhatsApp and Viber. Yan po yung ating number dyan na pwede po ninyong kontakin. So sa source ng signal, meron source of electricity, meron din po source of water, meron po may bukal at meron sapa sa loob ng ating property. Yan na po yung pinakang boundaryhan natin yan. Wala pong tanim na yan. Tapos napapansin po yung nyug na linya na yun sa baba, yan po ay nasasakupan pa ng ating property. Yan, samahan nyo po ako sa pag-ikot dito sa loob ng property. So ito nga po pala, mula sa town proper po ng Lopez, so nasa 30 minutes lang po na biyahe natin. Then cemented road, tapos up road. So makikita naman po ninyo yung pinakang karsada nito pag actual na po ninyo itong pupuntahan. Pero dito po sa property to, sa ngayon wala po siyang karsada at hindi pa po siya nadidevelop. Pumapansin po nyo, kagandahan talaga ng bunga ng niyog. So ano pang inaantay nyo mga ka-Art of Field Vlog? Inquire na po kayo sa property na pinabibinta po sa atin na 2.8 hectares. Yan. Meron po tayo dito mga hardwood, yung Jimelina. Then napakarami po natin anahaw na pambubong ng bahay kubo kung tayo magpapagawa po dito ng mga native house. So meron po tayo dito magagamit na hardwood. So yung karatig naman po natin dyan, siguro hindi tayo maliligaw kasi may mga boundary na po ito. So ito nga po pala sa mga magtatanong at mag-i-inquire po ng property, ito po ay UCT title. So original title pa po siya, no? Ito po ay sa magulang pa nila. So nagmamana na po ito ng mga anak, hindi pa lang po nila napalipat sa mga pangalan nila, yung mga pinagmanahan po nila na title. Kasi napagplanuhan na nga lang po nila ito na ibinta sa ngayon, dahil sila po ay magkakapatid na magmamana nito. Pinag-isa na lang po nila ang usap. So nagdesisyon po ang mga kapatid na ibinta na lang ng buo yung kanilang property. Ito po ay may family tree na. So updated din po daw sila sa buwis o sa amilyar ng lupa na pinabibinta po sa atin. Napakaganda po talaga ng reality ng pagkalupa niya. Napakalakas po mamunga ng nyug. So napaka-productive ng lupa. Sinuulit ko sa mga buyer po na mga investment ang hanap, bibili kayo ng lupa na ganito, may pagbabawian na kagad kayo dahil punong-puno po siya ng produkto. Yan, mapapansin po nyo, ang bunga ng nyug ay talagang napakarami at napakalakas po. Saka mga bata pa ang mga nyug dito, hindi po mahihirapan ang pag-harvest nito kahit siguro hindi siya
Kasi nung sanay mag-harvest, so makikita naman nyo talagang napakadaming bunga. So medyo may ulanin lang, medyo madilim, blurred ang ating camera. Yan o, pero dami pa rin talagang bunga. Yan o, napakababa pa niya. Saka punong-puno siya ng produkto na niyog. So sa mga kapitbahay naman po, hindi tayo may inip sa lugar na to. Kasi pagdating natin sa may baba na to, matatanaw natin dyan sa area na yan, pathway po yung baba na yan, pasok ang single na motor. Then napakarami pong bahay dyan. Bahayan po yung area na yan. So dito po tayo sa may area na to. Siguro sako pa ito, no? Sapa. Boundary din sapa. Yan, sapa din po yung boundary niya. So may bukal pa rin po na boundary. So slope. Pero may source of water pa rin po tayo dyan sa lugar na yan. So boundary na po natin dyan, pinaka sapa. Pero dyan sa kabila na may bahayan po dyan. Ito po yung ating property na marami pong nalalaman din produkto na niyog na to. So ikutin ko po sa inyo yung 2.8 hectares para mapakita po sa inyo yung reality niya na 80% flat at 20% upland. Yan, dito po sa area na to, dito po tayo dumaan sa pinakantaas. So yan pong area na yan, natasakupan pa ng property yan. So talaga mapapansin nyo, napakarami talaga na produkto. At punong-puno po yan. Daming nilalamang produkto ng niyog. So napakalawak po ng 2.8 hectares. So ipapakita ko po sa inyo. Ba't may bakod kaya ito? Pinagbahayan daw Pinagbahayan. Dito po sa area na to, pinagbahayan po yan. May mga bakod po siya na hardwood na yan o. Mahogany hardwood. Tapos sa karatig na yun, malinis na yun. Hindi na ko kasama yun. So diretso lang po tayo. Isang street lang papunta dito pataas. Yan, makikita naman po talaga ninyo yung mga nyug. Sapa din. Sapa yung boundaryhan dyan. Tapos dito, talaga makikita nyo yung mga nyug, talaga napaka-productive po, saka overlooking. Ano, kahit babata pa ng mga nyug, ay talagang lahat na namumunga. So ang kagandahan pa, mais pa tayo ng overlooking. Yan. Saka ang source ng water natin dito ay bukal. So running water siya. May mga sapa tayo dito na boundary at nasa loob ng property mismo. Ito na po yung pinaka-reality niya. Papansin nyo talagang punong-puno siya ng produkto na niyog. Yan, so nandito na po tayo sa pinakantaas na. Ito po yung pinaka-boundary niya. Papansin po nyo dito na yung muhon, yung hangganan niya. Ito po yung pinaka-muhon. Yan po. Yan. Yan po yung muhon. Yan. Diretso po tayo doon. Pag ganoon, tapos dito po sa area na to. Kaya sakop natin dyan yung may kawayan na pampagawa po ng ating bahay. May magagamit po tayo na kawayan. Ayan po. Ayan yung kawayan na yan. Sakop po natin yan. Pababa po. So dyan po yung may source pa rin ng tubig. So kabilaanan po tayo dito may source ng tubig. So dito napapansin ko may mga tanim na fruitberry. Avocado. Ito, avocado po yan. Tapos yan yung boundary niya. May ikis po ng nyug na yan. Pababa po. Kaya sa kawayan sakop natin. Ang reality po ng property niya, so pababa. Then napakagandang spot overlooking. Ano? Tanaw po natin dito yung dagat. Ayun, dagat po. So medyo blurred lang ang ating camera, pero yan po yung dagat. Overlooking tayo sa dagat paikot. Yan. Ito po yung pinakang nasasakupan ng property. Then sa baba naman po upland. Slope. Papunta naman dito pa upland sa overlooking. Yan po. Tapos yan yung property natin, nag-slope. Then iikutan ko naman po yung pinakang baba po doon sa may flatland na area. Tara po doon sa baba, samahan niyo po ako doon. Yan, so nandito po tayo sa may flatland na area na sinasabi ko sa inyo. Then bababa po tayo dyan. So mapapansin nyo, talagang napakaganda pa rin ng view. At napaka-productive ng lupa na pinabibinta sa atin na 2.8 hectares. Yan yun yung mapapansin talaga. Napakarami na produkto. So pag binili mo to, siguro makakabawi ka agad ang mga investment kasi may produkto silang ma-harvest at talagang yung produkto nilang ma-harvest dito, so papaabutin lang niyo ng mga 3 months, talagang makakabawi ka agad. So 2 months na lang ninyo bago harvestin, pwede rin, nasa sa inyo na po yan. Pero talagang pinakikita ko po sa inyo talagang na ito ay para sa mga investment na naghahanap ng mga lupa. Yung po mga retirement dyan na gusto po ay mga ganito mga maraming produkto at napaka-productive na lupa. Ito po may pagbabawian agad. So napaka-productive ng 2.8 hectares na pinabibinta po sa atin ni seller na
2.4M na halaga. So kaya po ito 2.4M. So ito po ay dadaanan ng barangay road at napakaganda ng reality ng lupa niya. So panalong panalo po tayo dito. So pag ito po may karsada na dyan sa pinakambungad, baka po ito mabago pa ng presyo. Pero habang pinaliwanag natin, kasi matagal-tagal pa naman pong proseso ang paggawa ng karsada dyan. So yan po ay presyo lang nila na naayon lang sa presyohan ngayon ng lupa sa ganitong hindi pa natatapos gawin ang karsada. Kaya ito po ay napagdesisyonan ng magkakapatid na 2.4 na lang po. Ito po ay OCT title. Okay na po ang kanilang family tree. Dito pala yung mga guyaba, no? Ito po pala matataas. Ito lahat pala ito guyaba, no? Yan po mga fruit bearing guyaba, no pala ito. Ayan, no? Ang ganda po, oh. Ang dami po lahat. Ito pala po ay guyaba, no? Ang part na to. Area na to. Tapos ang dami pa niya mga tawag nito, anahaw. Ano? Tapos may mga fruit berry pang star apple. Tapos dito sa karating niya malinis na, hinahawanan na. Yan po, ito po yung property, ano. Napakaganda po talaga nito sa mga investment. Inuulit ko. Contact na lang kayo sa WhatsApp and Viber po natin sa taas ng screen na yan. Ang dami talagang ano, may mga fruit bearing lang guyaba, no. Yan po mga guyaba, no. Napakaganda pala ng lupang ito. So upland lang po tayo ng konti, tapos doon tayo galing. Umikot po tayo. Basta ito po ay 2.8 hectares. So para i-relocate na lang po natin ng panibago kasi yung mga muhon po niya ay luma na. So ilan muhon yung nakita natin doon sa may taas, sa boundaryhan. At ang pinasama lang po dito ay yung nakakatulong po nilang guide dito. Yun lang po ang pinasama sa atin pag ikot dito sa property. Talagang napapansin ko sa property nito, puno ng fruit berry na nyug. Nyug talaga po ang marami. Tapos may mga hardwood na nara. Yan, ito mga guyaba, no. Guyaba, no, ang paboritong itanim ng seller nitong lupa. Yan po, dito rin naman yung source ng water na sinasabi ko sa inyo na galing bukal na tubig. Sabi po, wala siyang ano ngayon nga, oh. Wala siyang tubig yung kaputol niya. Pero may nalagos-lus siya sa baba. Ayan po, oh. Ibig sabihin, putol na siya dito. Yan po yung tubig niya. Pero may natila siyang tubig pagdating sa baba. Sabi po, ayan, bukal po siya, oh. May tubig po siya. Ayan, may tubig. Dito na po yung pinakambukal niya. Pero pagdating dyan sa baba, malakas siya lumaguslos. Ayan po, oh. Ayan, nakalaguslos pa ang tubig niya. Ayan, tabi po. Ayan, ito po yung pinakang source of water niya. Ayan, para mapakita ko sa inyo, binaba ko na. Ayan, oh. Ayan, yan po yung source of water niya. Naanod po siya, oh. Bukal nga po pala siya talaga. Ayan, ito na po yung nasasakupan pa ng property. Ayan, napakaganda, napakarami pa rin produkto na yun. So napakagandang portion para pagtayo ng bahay nito. So flat land na area. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan mga investment, mga buyer na OFW, update na kayo kay Art of Phil Vlog. Yan, dito na po makikita nyo yung ating contact dyan sa taas. So pwede po kayo dyan kumontak yung mga gusto mag reserve nitong property na to. Update lang po kayo dyan para pag-usapan po natin dito agad. Ito po yung inuulit ko na property na 2.8 hectares. Talagang napakarami po niyang nilalamang produkto. Galing po tayo dun sa area ng taas. Then dito po yung flatland na area papasok. So medyo madilim gawa ng mga puno ng niyog. Napakarami po nitong produkto na niyog. So mga ka-Art of Phil Vlog, dito na po yung ating hangganan ng property. At nandito po yung source of water. Yan, pinakikita ko po sa inyo. Napakaganda dito mag-alaga ng manukan, farm ng piggery. Pwede po sa area to kasi may source of water. Yan po, yan yung bukal nya. May sakop siyang mga mini pools, no? Tabi po, nalagos-los pa ang tubig. Yan, ito po, tabi po. Yan, yan, may tubig siya, napakalinaw. Pero pagdating sa taas, wala na po siyang tubig na nadaloy pa baba, kaya bukal na po, umiilalim na po yung tubig niya. Yan, so dito po tayo dumaan papasok sa property. Yung mapapansin nyo, patway na patway po ito. Umakyat lang po tayo ng konti dyan sa may part ng manyug na maliit na yun. Gumanyo lang po tayo. Pag akyat natin, yun na po yung property na 2.8. So dito na po yung palabas. So palabas na po uli ako. Doon po sa provincial road naman, papunta naman po ng Roma. Yung ginagawa pong karsada na tawid papuntang Quezon po, ano. So marami po tayo ditong kapitbahay sa area ng property.
Kaya hindi po tayo maiinip. So dito po yung gagawa ng karsada. Ito na pong area na to. Didikit na po tayo dyan sa mismong property. Yung po yung dadaanan. So papakita ko po sa inyo mamaya yung pinakang school po ng elementary na hindi po sisirain. Kaya iikot na lang po dito yung pinakang karsada nya. Yan po. Palabas na tayo. So sa 3 minutes lang ako naglakad. So pasok naman po ang motor. Hindi ko lang pinasok dito yung single kong motor. Kasi gusto ko nga po mapakita sa inyo yung pinakang reality ng paglalakad natin papasok. Ito po ay flat naman na area. Yan, pathway na pathway siya. May mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay natin. Then doon yung school ng elementary. Sisilip ko po sa inyo school ng elementary. Yan, ito na po yung daan niya. Pathway, tapos yung po yung school. Andun na po yung provincial. Yan. Ito po yung gagawin na karsada papasok. Yan. Ito na po yung daan palabas papunta ng provincial. Yan po. Ayan, yan na po yung school na elementary. So dyan po sana idadaan yung karsada niya papasok dito. Kaya ito na lang po ang tinumbok. Ito na rin po pathway yung gagawin pong karsada. So ayan po yung elementary. So napakalapit naman po talaga ng property. 3 minutes lang po tayo na lakad. Yan po. Pathway na pathway ang daraanan. So yan na po yung provincial. So sinisiminto na po yan. So yan yung barangay hall. Tapos school ng elementary. So dito na po idadaan yung pinakang karsada naman po niya patungo po ng Kalawag, yung pong binubutas. Utang Kalawag. Yan. Ito na po yung provincial niya. Yan. Ito yung school, barangay. Tingnan yung isang barangay hall na malaki. Yan po yung elementary. Diyan po dadaan. Sa una-unahan lang po niyan yung property. Ito naman po yung going pa Lopez town proper po. Yan po yung reality ng property na pinasok natin. Yan na po yung pinakang dadaanan niya, pathway na yan. So 3 minutes lang po papasok. Napakaganda po nito para sa mga retirement.